Tawagin niyo na lang po akong Kikay. Kiki na kasi ako mula noong bata pa. Kasama ko po sa kwento na ito ang pinsan ko na si Cory. Babae po siya. Maganda. Pero Cory na lang po ang itawag natin sa kanya. Ngayon po, may mga pamilya na kaming dalawa. Matatandaan at may mga anak na. Asawa syempre. Pero itong karanasan po namin, naganap noong kalandian days pa lang namin. Noong mga nag-aaral pa kami ng kolehiyo. Noong minsang nagbakasyon kami sa Capiz, sa probinsya ni Lola Basha, ang nanay ng mga nanay namin. 1999. College student po kami ni Cory. Second year. Bakasyon po nito, incoming third year na kami. Napagpasyahan po namin na magbakasyon kami sa Capiz noon. Paano wala kami masyadong ginagawa sa Manila. Hindi rin naman namin kailangan mag-aaral pa noon kasi sa susunod na lang. Noon hindi pa masyadong busy ang mga buhay namin. Dahil miss na namin ang Lola Basha namin at nalulungkot kami dahil wala na siyang kasama doon. Napagpasyahan po namin na uwian siya. Surprise po ang nangyari. Walang kaalam-alam si Lola Basha na uuwi kami. Nag-play na lang po kami para mas mabilis. Pagdating namin sa airport sa may Capiz sa may Rojas City, biyahe na po kami papunta sa may Ibisan. Malapit na lang naman yan 1 hour, sa gitnaan 2 hours. Pagkababa namin ng Ibisan, sakay kami ng tricycle. Tapos mga ilang minutes na lang, makikita na ang bahay ni Lola Basha. Mga 4 na pilapil mula sa may kalsada. Excited na excited kami. Dati kasi, nung bata kami, buong mag-anak kaming lumuluwas kada bakasyon. Pero habang tumatanda, habang nagkakaroon ng mga responsibilidad, yung iba kong mga pinsan, yung mga ibang tito, tita, sobrang busy na nila. Hindi na nila mauwian si Lola Basha. Kami pa naman dalawa ni Cory. Paboritong-paborito kami ni Lola Basha at paboritong-paborito din namin siya. Kumbaga Lola's girl kami. Kaya binisita na namin siya. Sa pagdating namin sa lugar niya, nakita pa namin siyang nagwawalis. Pinapakain niya pa ang mga manok niya. At sa pagkakita niya sa amin, tuwang-tuwa naman siya. Napatakbo pa nga siya. Niyakap niya kami ni Cory. Cory, Kikay, anong ginagawa niyo rito mga apo ko? Lola, namiss ka namin. Lola, sobrang namiss ka namin. Nagyakapan kaming tatlo na para bang magkakaedad kami. Pero alam niyo ba, nabigla kami noon ni Cory kasi ang lakas ni Lola. Halos masaktan pa nga kami sa galak niya sa pagkakahigpit ng yakap sa amin, pero siyempre, hindi na namin ininda pa yon. Niyakap din namin siya ng mahigpit. Anong ginagawa niyo rito mga apo ko? Lola, namiss ka namin. Ang tagal na namin hindi nakakapunta mula nung nag-college kami. Pinisita ka namin. Busy na kasi doon sa Maynila tsaka yung iba namin mga pinsan, tsaka sila mom and dad, sila tito tita. Nako, buti naman. Namiss ko kayo. Kumain na ba kayo? Naku, wala akong luto. Okay lang la. Magluto na lang tayo ng paborito natin. Yung tinolang manok, yung native. Ganun ba? Sige. Nagluto kaming 3 noon. Native na manok na tinola. Tapos yung papaya na hilaw. Tanglad, luya. Grabe ang sarap. Sarap kumain sa ilalim ng mga puno na may humahangin pa, tapos may mga manok, may mga aso, pusa. Maririnig mo pa yung mga huni ng baboy. Nakakabata. Nakakaganang mabuhay. Tuwang-tuwa ang lola namin. Hindi mawala ang ngiti sa kanyang muka. Lalo pa nang kinikwentuhan namin siya ng mga achievements namin, ng mga standings namin sa eskwela. Kaming dalawa kasi ni Cory, parehas po kaming accountant. Parehas kami ng school, parehas magkaklase. At hindi nagkakalayo ang ranggo namin sa klase. Matataas. Best friend kasi kami may tuturing na magpinsan. Pero sa kabila ng mga ngiti ng lola namin, napansin namin pareho ni Cory na para bang may malalim siyang iniisip. Para bang may tinatago siya sa amin. Lola, may problema ka ba? Wala naman na po. Bakit? Para kasing may iniisip ka.
Alam ko masaya ka sa pagdating namin pero para kang may iniisip na ewan ko, feeling ko lang la. Kayo talaga mga apo ko. Kabisado niyo ako. Wala lang ito apo. Dala lang ng pagtanda. Huwag niyo akong isipin ang impisipin na lang natin. Ang pagbabakasyon niyo rito, gaano ba kayo katagal dito? Dahil doon ay binaliwala na lang namin ni Cory ang napansin namin at in-enjoy na lang ang bakasyon namin doon. Lumipas po ang mga araw. Wala naman pong nangyaring kakaiba. Pero isang gabi, bigla na lamang po akong ginising ni Cory. Girl, gumising ka. Bakit? Ano pang oras na? Ang dami ko pang itatanong at sasabihin sana kasi inis na inis ako. Pero, tinakpan ni Cory ang bibig ko. Bumangon ako kahit hilong-hilo pa ako noon kasi kagigising ko lang hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili ko. Nang tumatakbo sa gitna ng kagubatan, hila-hila ni Cory. Baliw na ako noon, inis na rin ako. Pero maya-maya po, napahinto kaming pareho ni Cory. Tinakpan niya ang bibig ko at tinignan ko ang tinuturo niya. Dahil si Lola, kasama ng mga ibang kalalakihan, merong nilalabanan na isang nilalang. Hindi normal na nilalang, bagkus isang nakakatakot na nilalang. Tao ang wangis niya dahil may kamay at paa, pero yung katawan niya napakalaki, napakahaba, napakatangkad. Pero yung itsura niya, para bang aso, parang unggoy. At base sa mga narinig namin, aswang daw yun. Kay Lola na mismo nagmula. Yan ang aswang na matagal nang nanggugulo sa kabilang bayan. Marami na rin niyang nasalanta rito. Patayin ang aswang! Bilib na bilib kami noon kay Lola kasi siya ang sinusunod ng mga tao. Hindi man lumalaban si Lola, pero handa siya at pinoprotektahan siya ng mga tao. Para bang siya ang pinuno. Pinagtulungan nila ang aswang na yon. Napakarami nila, may higit 15 siguro. Hirap na hirap sila. Pero sa huli, nagtagumpay silang kalabanin ng aswang na iyon. At alam niyo ba, si Lola mismo ang pumatay dahil si Lola ang huling nagtarak ng itak sa dibdib nito. At habang sinusunog nila ang aswang, doon na kami lumabas. At nagulat si Lola nang makita niya kami. Diyos ko, anong ginagawa niyo rito mga apo ko? Mga iha! Lola, ano pong nangyayari? Doon na po ipinagtapat sa amin ni Lola ang lahat. Na base sa kanya, isa raw siyang sinaunang albularyo ng Kapis. Tahimik. Hindi na nga raw yun alam ng ibang mga tao ngayon. At ang nakakaalam lang daw noon, yung panganay daw niyang anak. Si nanay ko, pati nanay ni Cory, mga bunso na ang dalawang yun. Samantala, matagal na rin daw siyang hindi nagpapaka-albularyo. Pero dahil lang hingi na nga raw ng tulong ang mga albularyo ng Kapis, dahil nga raw sa aswang na nanggugulo, yun na nga raw. Halos gabi-gabi noong mga panahon na yun gumagala daw sila para hanapin ang aswang. At yun ang dahilan kung bakit nga raw siya malungkot, may iniisip, mabigat ang pakiramdam. Dahil yun, sa aswang na yun, kitang-kita namin kung papaano natupok ng apoy ang aswang. At matapos yun, lahat ng mga kalalakihan na nandoon, nagbigay ng galang kay Lola. Nagpasalamat. Dahil kung hindi raw kay Lola, malaki raw ang pag-asa na hanggang sa mga panahon na iyon, hindi pa rin daw nakikita ang aswang. Sinamahan pinala kami na makauwi sa amin. Doon na intindihan namin ang lahat, kaya naman pala parang may mabigat na iniisip ang Lola. May aswang pala. At isa pa, albularya pala ang Lola. Nakakabilib at nakakamangha. Marami pa siyang ikinawento sa amin noon. Mga karanasan niya noong dalaga pa siya. Nakakamangha, nakakabilib.
kung paano siya naging albularyo sa paglaban niya sa isang hari ng aswang, sa isang baryo ng aswang, kung paano siya manghuli ng manananggal sa tiktik, sa panggagamot niya sa mga nayanggaw, kung paano niya nakilala si Lolo, kung papaano rin siya huminto, lalo na noong pinupuntiri na siya ng isang angka ng aswang at nung isinilang na nga raw niya ang panganay niya. Napakarami, napakaganda. Sa susunod yun ang ibabahagi ko sa inyo. Pero sa ngayon, heto na lang po ang kwento namin ni Cory kasama si Lola Basha. Kamamatay lang po ni Lola Basha kahapon, Sir Paul. Kaya kaming dalawa ni Cory ay napagkasunduan na ibahagi ang karanasan niya sa inyo. Kami lang ang nakakaalam nito sa pamilya namin, liban kay Tita Agnes, ang panganay po na anak ni Lola. Sa susunod na lang po. Maraming salamat, Sir Paul.